Welcome po sa ating podcast. Medyo sensitibo nga lang po ang ating magiging usapin dahil magre-react po tayo sa isang video na sa eyewitness po. Ito po yung ano yun. Gagamitin po namin ang karapatan ng kababaihan. Dito ho, pag-uusapan po dito natin yung, ang pamagat po ay ang kabuwanan ni Nene. Na dinocumentary po ni Sandra Aguinaldo. Patungkol po ito sa mga batang ina sa Hapilan, Tondo, na may usapin dito ng karapatan sa edukasyon, karapatan ng batang ina at epekto ng kinabukasan ng mga batang ina o mga batang babae na naging nanay agad. Ngayon kasama po natin magre-react dito sa video na to ay si Alexis De La Cruz. Ngayon, ikaw ba? Ready ka ba ngayon sa pagre-react natin ngayon? Oo, ready na. Like mo na! Pa-subscribe guys! Subscribe! Ang insensitive mo! Ngayon, ang susunod na kalaw ay si Yuan Padilla. Yuan Charles Padilla, welcome sa ating podcast! Ikaw ba, may idea ka ba sa patungkol nga dyan, tol, sa mga nagiging batang ina? Yes, madami na. Ano yung usong-uso yan dito sa panahon na natin. Diba? Yun yung mga... Ayan. Siyempre, wag na natin ding iano kasi may... Ang mga babae sila yung nagdadala, diba? Tama. Tayo mga lalaki, tayo lang yung naggagawa. Hindi naka-play. Joke lang, tuloy. Ayan, diba? Sila yung... Tayo so parang tayo, responsibility din natin sila mga pare. Diba? Isang kasanga Japan. Sa isa natin pinaka the best, guwapo at lahat sa lahat ay cute. Iyan sa pin. Christian Timothy na may upuan dito pare. Gusto mo alak pare? Alak. Hindi mo na suka. Ang alak, diba? Ikaw pare, pag-usapan natin. Ikaw mismo, ano yung parang sabihin natin yung sa karapatan ng kababaihan yung nauukol nyo yun dito sa pamagat na kabuwanan ni Nene? Ano yung parang idea mo habang di pa natin pinapanood? Wala eh. Para din lang natin para magkaroon ng idea. Ngayon, start na natin ang video. Let's go guys! Sira pa remote nyo. Paano to? Basta mo yan. Tingin tayo din ha. I'm hopeful, yes I am hopeful for today. Take this music and use it, let it take you away. And be hopeful, and he'll make a way. I know it ain't easy, but that's okay, cause we hopeful. I wish that you could show some love instead of hating so much when you see some other people coming up. I wish I could teach the world to sing, write some music and have them tripping off the joy I bring. I wish that we can hold hands, listen instead of dissing lessons from a grown man. And I wish the families that lack but got love get some stacks, brand new shot in the lack that's on dubs. And I wish we could keep achieving wonders. Tahimik lang si Anne habang sunod-sunod ang paghilab ng tiyan. Walang kahit anong ingay ang kanyang pag-ire. Yan pre, sa nakita nyo? Tingin nyo. Tungkol saan yan? Siyempre, sa mga batang nagiging nanay agad. Diba? Tuloy mo na, 45 seconds pa lang tuloy. Tingin mo lagi 45 seconds. Boring ang gagawin natin eh. Sige, para matapos na rin tayo. Okay. Na-react ng video eh. Play mo na, tol! Mga mata. Papanodi ko nga eh. Medyo intriga na lang eh. Sa loob ng delivery room ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, nagpakita rin ng tapang si Anne. Mo lang OG yan?
Hindi na nga daw nila. Hindi marunong ng tamang pag-ire si Ann. Pero ito yung podcast natin ng mga judgmental natin. Walang nagturo kay Ann kung paano gampanan ang papel ng isang ina. Pero nakita ko ang emosyon sa kanyang mga mata nang mahawakan ang kanyang anak sa unang pagkakataon. Ayun yung sinasabi nila tol na mother instinct. Hindi ito ang panahon para mag-isip ng Alam mo yun eh. komplikadong bagay. Ang mahalaga, isang sanggol ang ligtas na isip. Init. Naramdaman kong hindi pa ganap na nauunawaan ni Andrea. Kung hindi nakunan ang kaibigan ni Andrea na si Angel, nanay na ito sa edad na 3. Tama no. Tama. Hindi, kasi pre, ito, una, ano ba sinabi niya sa magulang niya, buntis siya, tapos, sinabihan ng, na parang magkuya daw sila. Kala ko ito time-lapse mo yan, boy. Baka ma-deduction pa yung grade natin. Hindi, pre, usapang totoo lang, par. Hindi, kasi Usapang totoo. Hindi, pre, totoo lang naman din kasi yung mga batang magang nabubuntis sila yung madalas na nagkakaroon ng discrimination eh. oo nga, kailangan natin talagang Hindi, tol, tignan mo yung status nila sa buhay. Huwag kasi ito tumawa guys, seryoso ito. Kaya nga, tignan mo nga, ano ba yung status nila sa buhay? Hindi stable yung Oo, nila. diba? Wala silang stable income. Diba? Wala silang stable income. Tapos bata pa yung babae, 13 anyos. Tapos, Wala siyang knowledge sa pagiging ina. oh, tapos yung naging nobyo niya, yung nakabuntis sa kanya, 17, tol. Tama. Kailangan natin Part- magkaroon ng pre. Part din yun ng grooming, pre. Tapos, yung ginawa pa ng school, dinecline sila na puno na daw, maraming estudyante na daw, buntis daw. Hindi pwede yun. Sinanggalan siya ng karapatan na sa edukasyon. Oo. Kaya nga lahat tayo dito pantay-pantay eh. Tama. Kahit ano pa Diba? yung mga inaano sa buhay mo. Kahit mga maling desisyon no. Hindi, maling desisyon din naman kasi bata pa kasi napaikot eh. Tama na sabi, nililibre daw ng donut, pagkain. Doon pa lang halata nung minamanipula ng lalaki yung babae eh. Diba? Tama talaga. Ikaw tol, kung parang makakausap ka ng isang batang ano yung parang gusto mong itanong sa kanya? Ko ipayaw mo nun. Wala gusto na pambiling condom pre. Ayun, syempre. Ayun, parang kulang din kasi tayo sa sex education to eh. Diba? Tsaka, bakit nila parang alam mo yung... Masyadong minadali tol. No? Bakit nila masyadong minadali? Kasi kulang tayo guys ng edukasyon sa mga sa mga bata. Kasi iniisip ng mga iba, bastos pag pinag-usapan pero usapan niya sa mga batang Kumbaga wala talaga eh. Bagsak ang sistema sa Pilipinas. Tapos parang nawalan din sila ng karapatan sa tol, parang nawalan talaga sila ng karapatan. Pero sa totoo lang pre, may at fault talaga yung babae doon. Yung niya. Siya ang pinaka doon. Kumbaga, nasa kanya din yung mali niya doon. Paano sa kanya yung Kasi, tol? sipin mo, bata pa sila. Oh. Nasa minor pa lang sila, Tapos, papator siya sa 17 years old. Tapos, kung makikita natin nga sa video, maano yung nila, yung environment nila. Ganun na yung bahay nila. Wala silang maayos sa tirahan. Yung tatay niya nakakulong na, yung nanay niya na lang. Kumbaga, kaya sabihin natin bata siya. Pinagsasabihan siya ng nanay niya. Siguro naman, sabihin natin, hindi nagkulang yung nanay niya sa pagpapayo sa kanya. Diba? Yung sinabi nga ng nanay tol nung sinabing buntis. Hindi man lang nag-alala o nagalit, sinabi, halata nga, diba? Paano nagkaroon ng kasalanan dun yung tol, yung bata? Kung sa magulang Hindi lang ginabayan ng maayos. Wala nang gabay, tol. Kumbaga, ano ba yung point mo na parang kasalanan ng babae, pre? Kasi, yun nga, siyempre, minor pa lang din sila, dapat hindi man, siyempre, kanino nila yung di ba?
Kung ano yun, anong gagawin nila sa bata? Eh di parang ang point ko dun is, naghihirap na nga sila. Ba't pala nila kailangan pahirapan yung sarili nila, pati yung batang iluluwal niya? Eh, hindi naman kasalanan din ng babae, tol. Pero hindi kasalanan ng babae. Yung may bata pa kasi pre, Hindi syempre. pa kasi matured mag-isip may kasalanan yung babae, oo. Pero hindi. Ayun yung point na point. Pero hindi ko So, hindi, kasi ang inaano nyo, si kuya. Yung kuya lang si Hindi naman Tratado kasi si kuya eh! Lakin. Bumayo Pre. ng bumayo eh, pati bata nalali eh. Though may kasalanan naman talaga yung babae, hindi natin masisisi. Yun nga. Hindi pwedeng siya lang, pre. Hindi lang naman siya yung inaano ko na siya yung may kasalanan. Ang sabi ko lang, may share siya sa fault nun. Pero kung may Pero hindi ko ng sa kanya tinututok lahat yung blame. Pero yung pinaka-point talaga ng problem tol, nasa parang para sa akin, nasa magulang. Kasi una walang gabay. Tapos hindi niya man lang nalaman, no, tinanong na yung kasintahan pala nung babae, 17, diba? Ako, for me, kung magiging tatay ako, tas malalaman ko ganun yung agwat, tol, hindi ako papayag, pre. Kasi, Doon pa lang, mali na eh. bata pa lang, tol, eh. Kung, kahit naman sino sa inyo, tol, kung magkakaroon kayo ng unika iha, diba? Magiging protector kayo dun, eh. Kumbaga, mas gugustuhan nyo. Hindi! Pag may trabaho na, kaya namatay na ako, saka ako pwede mag-asawa. Diba? Oo. Ikaw, lalagdag ka ba? Ano naman? Ano naman? Play na natin! Siya yung ano, siya yung ano to, yung kuya, siya yung kuya, yung sa podcast na, Yung madilim yung mukha, boy! Madilim yung mukha! Sige ito yung mukha. dahil sabi mo, oo nga, no, oo nga, ganun na lang gawin, matal. Ayoko. Walan pa ako ng grade. Kupal. Ano iniisip mo? Diyan. Wala. Play. Kaya naman pala ng mamasyal sa palaruan ang hindi naman lahat, pero daw iba dito ay natural na nalaglag yung kanilang dinadala. Ayun, tol, post mo. Post mo, tol. Tol. Ayun, tol, yung tungkol sa abortion. Kaya kayo tatanungin ko, pre. Kayo ba, payag ba kayo sa, ano? Tol. Kayo ba, payag kayo sa abortion? Ikaw ba? Ikaw ba? Ako, sasabihin natin, parang, para sa akin ha, para sa akin. Opinion niya to. Opinion na to, Para sa akin, mga guys, na parang nakadepende. Diba? Kasi, may mga, yan nga, tulad dyan sa mga nabubuntis, diba? Madalas, may mga nabubuntis dahil sa rape, diba? May mga tao na, syempre may trauma. Parang, syempre magkakaroon sila na pag nanganak, parang yung galit nila, parang mawawalan sila ng pakido sa bata, diba? Parang doon lang nila mabubuhos yung galit nila. Oo, ayun nga, parang, syempre may iba't iba tayo. Alam yung parang post-tantrum dun sa mga babae, tol. Alam niyo yun? Yung parang nabubuhos nga, sabi mo, nabubuhos yung galit sa bata. Ayun, tol, kaya parang nasabi ko nakadepende. Syempre, may iba ding babae na may sakit, hindi kaya, o yung baby namatay sa tiyan, tol. Diba? Tulad ng mga bata ngayon, tol, nasabi nga din na hindi nga mature yung katawan nila, kaya baka hindi kayanin ng katawan, ba sila yung mamatay, imbis na yung ano. Diba? Kaya for me, nakadepende talaga eh, kasi merong mga tao na ginagamit yung abortion for money, yung mga napapanood ko eh. Yung pag nakuha na nila, ipapa-abort nila yung bata, wala na silang pakido sa ano. Kumbaga, o kaya naman ipapa-abort nila kasi wala, di pa ayaw lang nila, 'di ba? Kaya for me parang nakadepende pa rin sa akin kung magpapa-abort o hindi. Bakit ikaw? Ito, Bundis ka ba? hindi naman tol, kumbaga ako lang, ano lang, depende. Pero payag ako. Final answer. Ano? Payag ako sa abortion, tol. Kahit naman sino. Bata pa kasi tayo, guys. Lalo na kung ano. Siyempre, kapag mahirap kayo, di ba? May isip mo din yun. Na wala ka din naman pangbubuhay sa ano, magiging anak mo. Mapipilitan ka mapapaan. Pa-abortion yung bata. Kayo tol, ikaw, baka may gusto i-share pre.
Tungkol Yun nga. sa abortion. Parang ano mo din kasi yun eh. Kung may ano ka pa sa ano mo, kumbaga kung may humanity ka pa, kung nga sabihin natin nagpa-abortion ka, nung una okay sa'yo. Kasi ano eh, nawalan, okay na to, nawala na yung ano eh, yung dala-dala kong ano, parang sabihin natin salot, kasi hindi planado eh. Kumbaga, ayun yung sisira sa buhay ng babae. Or, di ba? Tapos, may mga pangarap, pero in the long run, kung may humanity ka pa, yung parang sasabihin mo sa sarili mo, oh, ba't ko nagawa to? Ba't ko ganyan? Yung parang sinasabi ng iba may karmang babalik sa'yo. Kasi sabihin natin kahit ano, tao pa rin yun eh. Diba? Ano sagot mo doon? Ako ganun din, depende rin. Depende rin sa'yo. Sa'yo, tol. Pero in the okay ako sa sa abortion. Kasi, katawan niya ng babae. Kumbaga, desisyon nila Desisyon nila yun. Hindi tayo pwede mangailan doon kasi hindi naman natin naranasan yung naranasan nila. Kasi hindi naman tayo yung magdadala doon sa baby. Bomba lang tayo ng bomba, tapos hindi naman tayo magdadala. Gano'n na ako! Tanga, pinapera po yung Cynthia mag-edit. Ikaw, Chan. Anong opinion mo lang sa mga sa abortion, tol? Ang inisip ko pa ako i-edit eh. Hindi ka, tol. Ano sabihin ng So, sabi niyo naman yung opinion ko sa abortion. Pare-pares naman tayo na ito. Opinion. So, okay ka? Okay ako pa. Bayag ka. Okay. Tuloy! At age, so through their peers, doon ko nila nalalaman on how to get rid of it, through their friends, may mga hilot, ganyan, no? So, para makalukit kung saan po bang area. Interview, may cellphone, may access sa internet. So, very much may impact at social media rito. For example, ang pag-iinom among young people, ang paninigarilyo, ang paggamit ng droga, lahat ito, mga precursor to premarital sex. Ito yung panahong 10 o 11 years old ang mga estudyante. Ang mga babae nagsisimula namang magkaregla ng ganitong edad. It was only last July 30 when the Department of Education came up with its policy on comprehensive. Tingin niyo, tol, kailangan bang ituro sa mga bata yung mga sexual sexualities? Sabi nga dyan, grade 5 dapat tinuturo na kasi 10 to 11. Ito na nagsisimula yung puberty nila. Mga babae, nireregla. Mga lalaki, tinutulian na. Kumbaga dyan na nagsisimula lalabas yung tuloy. sexual instincts nila. Kaya para din sa akin, payag din ako sa sexual education. Kasi yung, sabihin natin yung mga higher generation sa atin, yung mga boomers, kadalasan sa kanila hindi kasi nila nagagets yung mga yan eh. Kumbaga isipin nila pag sex education, bastos na agad, tol. Kasi sila mismo, hindi sila naturuan ng ganun eh. Kumbaga, pag sinabi mong tite, ano ba yung tite? Bastos o parte ng katawan ng tao? Parte ng katawan. O diba, tol? Ikaw, natatawa ka kasi. Natatawa, syempre. Boomers ka kasi. Hindi, kasi syempre, nasanay tayo pag sinabi, tite, matatawa tayo. Pek. Sabi natin, nakakatawa siya. Nakakatawa naman talaga. Pero ano ba siya? Parte ng katawan ng tao. Diba? Kumbaga ngayon, nagbibiro tayo, kaya ano tayo eh, diba? Kaya yan, eto tol, kwento ko sa inyo ha. Yung mga tinuturo minsan ng mga magulang, diba? Flower, ibig sabihin ng flower, pepe, diba? Lapis. Hindi pala yung lapis din. Minsan nagtawag sa titi birdie, diba? Kwek-kwek. Diba? Ayun, kwek-kwek, sinabayag mo. O ngayon, kung yung anak mo, yung batang anak mo, hinipuan, nagsumbong sa'yo, tapos sasabihin ng anak mo, Ma, may nanghawak sa flower. Siyempre, ikaw, anong iisipin mo, tol? May nanghawak sa flower. Eh, ikaw mismo hindi ka familiar sa flower na yon, kahit ikaw yung nagturo sa bata. Diba? Kumbaga, para magugulan ka, ano yung tinutukoy ng anak mo. Anong flower? Guys, sorry na nalobat yung camera. Palit tayo dito. Guys, una-una, palakpak.